Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Title, Dating Senate President, sasampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Tinawag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na master plunderer ang isang dating pinuno ng Senado. Kasunod ito ng formal na anunsyo ng ombudsman na tuluyan ng ihahain ang kasong plunder laban sa nasabing opisyal sa Sandigan Bayan. Sino kaya ang big fish na ito na tinutukoy ng ombudsman? So ito lang, faceless na tinawag nilang master plunderer. Kung ang pinag-uusapan, itong flood control scam panahon ng BBM admin, ang mga naging Senate President man lang dyan is, sino bang nauna? Panahon ni PBBM is Subiri. Yan, alam ko, Subiri. And then, nagkodita, pinalitan ni Escudero. And then, that was 19th Congress. Pag 20th Congress, ang nahalal is Escudero, mamaya is pinalitan ni Tito Soto. So, dalawa lang yan. Kung ex-Senate President na posibleng nasasangkot sa flood control scam, wala nang iba kundi si Senator Chis Escudero. At nauna namang sinabi ito ni Ombudsman Boying Rimulya, sinabi niya na baka next month May, magsasampa na kami ng plunder case laban kay dalawang pinangalanan niya. Dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. So, tingnan natin anong matutuloy kasi ito namang ombudsman, ang dami nilang mga pronouncement, hindi naman natutuloy. Pinakamalaking kapalpakan nila yung announcement na December 15, may makukulong na, magpapasko sa kulungan. Wala man. So, until such time na maisampa nila, saka tayo tutuhan ng maniwala. But, it does not mean na kung nasampan ka na ng kaso sa Sandigan Bayan, depende. Ang Sandigan Bayan, isa sa pinaka-respetado na korte sa Pilipinas. May nabasa kong article na although matagal lang, kailang yung integrity ng Sandigan Bayan napakataas. So, hindi sila basta-basta, pag-aralan nila ang ebidensya na naisubmit ng ombudsman bago sila magbigay ng decision kung bailable o non-bailable ba. Kagaya si dating Senator Revilla, nag-motion siya na ikwas o ibasura ang mga aligasyon laban sa kanya, wala, hindi pinagbigyan. Talagang tinuluyan, inisyuhan ng warrant of arrest at nakakulong ngayon. Kaya ako, malaki ang tiwala ko sa Sandigan Bayan. Ito, kung totoo na mapabalik nila sa Pilipinas si Saldico, ganon din mangyari. Iharap siya sa Sandigan Bayan, then titimbangin ng Sandigan Bayan kasi ang na-file na kaso sa kanya is graft at saka malversation of public funds. Wala atang plunder. Correct me if I'm wrong, ha? Yan lang naririnig ko, nababasa ko. Kasi ang pinakamalakas, ang alam ko, plunder. Itong malversation of public funds, graft, posibleng walang
bail o pwede rin mag-bail. Kay ex-Senator Revilla, ganyan din ata. O hindi ata plunder kay Revilla. Malversation din at saka graft. Parehas sila na ano. So, sana non-bailable itong kaso ni Saldico para makulong na rin siya. Para at least masasabi natin na gumagalaw na ang hustisya kung mapakulong nila si Saldico. So, balik tayo dito sa issue. Bakit ang sinisentro nila si Romualdez? Ay, si Escudero. Ang sabi ni Senator Amy, mas ang flood control scandal nagsimula sa Kamara, mga kongresista. So far si Saldico lang ang alam kong kinakasuhan eh. Plus ito kay Romualdez kung matuloy. Kaya lang ano yung ebidensya nila kay Romualdez? Nagsalita naman noon si Ombudsman Boying Rimulya na mahina ang ebidensya laban kay Romualdez. So anong ebidensya nila? Yung kay Gutesa, ay nako, parang kung paniwalaan natin ang sabi ni Attorney Baligod, nakaperma daw si Gutesa ng recantation. O parang binabawi niya yung aligasyon niya labang kay Romualdez. So, kung binawi niya, hindi yun magagamit labang kay Romualdez. So, ano ang mga ebidensya nila labang kay Romualdez? So, I don't know. Baka isinama lang para masasabing patas sila. Wala silang pinipili. Kasi kung si ex-Senate President Escudero lang sampahan, makikita na parang politically motivated. So, good luck. Sana mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan dahil grabing inhustisya itong nangyari sa atin sa flood control scam. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para kapag patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Salamat kay tan ating kaibigan ay nabang sa gobyerno. Kapura say Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. Oh, so kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud oh. tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sa pahan na gyud kay ga malbot na. So si nanay mo ni siya ang yung balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang masin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So nag-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw ang iyang anak. So Na ako'y high school. so naa siya high school. So asa imong bananay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay nataga ang kutsin na ilisdang gud ang among atop dili nami tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan ni og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud ni busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Sige amo nay. na nagtabang gid sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.